Balikan natin si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD hinggil sa posibleng pag-amyenda ng 4-piece law at ang pagpapalawak ng programa. Asik Irene, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa iyo, Asik Dale. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Asik, ano po ba ang pangunahing bahagi ng Republic Act 11310 o ang 4-piece law ang isinusulong na amyendahan? Actually, Asik Dale, maraming mga proposed amendments dito sa implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Sapagkat 17 years na pong itong tumatakbo, and batid naman natin na may mga aspeto ng programa na kinakailangan na rin pong maamyendahan para mas maging responsive siya at matiyak na yung layunin na makatulong ito sa pag-alleviate ng poverty sa ating bansa ay talagang ma-attain natin. Tandaan natin, Asik Dale, na ang sabi nga ng Pangulong Marcos Jr. ay magkaroon ng patas na pagkakataon ang bawat mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung mga mahirap, na makibahagi sila sa pag-unlad ng ating bansa. At mangyayari ito sa pamamagitan ng pamumuhunan sa edukasyon at kalusugan ng mga bata na mula sa mahihirap na pamilya. Ito ay upang ma-break natin yung intergenerational cycle of poverty. And nakikita nga natin na meron kasing mga mahigit 1.3 million na mga pamilya na mag-exit na by next year. Dahil nga doon sa 4-piece law, nakalagay na until 7 years lamang po sila maaring manatili sa programa. So isa ito doon sa mga nakikita na posibleng maamyendahan doon sa batas para hindi lamang po malimitahan yung mga program beneficiaries natin doon sa 7 years program participation, na sana ito ay maging needs-based. Kumbaga mag-exit sila doon sa programa dahil nakapagtapos na sila or nakapag-exit na or nag-improve na yung kanilang level of well-being. Na kung dati ay survival level sila, ngayon nasa self-sufficient level na po sila or level 3. Yan yung mga isa sa mga tinitingnan natin, Asik Dale, aside of course from other provisions na maglalayon na mas mapalawig at mas mapagbuti pa yung implementasyon ng programa. Asik, ay nabanggit mo na may more than a million nag-graduate from the program. Paano po tutugunan ng DSWD yung utos ni Pangulong Marcos Jr. na gawing batayan yung graduation sa program ang actual na kalagayan sa buhay ng pamilya? Kaya ito nga yung tinitingnan natin, Asik Dale, na kung sila man ay mag-exit sa programa, magkaroon tayo ng parang aftercare program o yung mga toolkit o mga intervention na maaring maibigay o maibahagi sa mga mag-exit na sa program. Kasi ang ayaw natin, Asik Dale, is kapag may magkaroon ng mga sudden shocks o adverse shocks o mga crisis, mga disasters na makakaapekto sa mga pamilyang ito, ay muli silang bumalik sa level 1 or doon sa estado na magiging mahirap muli sila. Yun po yung iniiwasan natin kasi sayang naman yung pamumuhunan na binigay natin sa kanila. So kapag meron kasi sila sigurong, meron tayong mga additional na mga interventions kagaya nga po ng Sustainable Livelihood Program, maaring maipagpatuloy yung pag-unlad ng antas ng pamumuhay ng ating mga 4-piece beneficiaries at makakatiyak tayo na anumang pong krisis o kalamidad o shocks na kakaharapin ng mga pamilyang ito ay hindi po muli sila magsa-slide down to poverty. Pero Asik Irene, paano po natin ma-ensure na itong Sustainable Livelihood Program, kumbaga, ma-maintain niya yung quality of living na ng tao after their graduation from the program? Yeah, kasi yung dun sa Sustainable Livelihood Program, Asik Dale, capacity building activity kasi ito. Tayo ay magkakapacitate ng ating mga beneficiaries. Ibig sabihin, sila ay mag-a-attend ng mga trainings, skills building activities na sa gayon, when we provide seed capital fund para sa pag-umpisa ng kanilang munting negosyo, ay maayos nila itong
mapapatakbo o maipapatupad. Ngayon, kung ang option naman nila ay magkaroon ng empleyo, sila din ay sasailalim sa training nang sa gayon mas mapagbuti o mas ma-enhance yung kanilang nga pong mga kapasidad nang sa gayon ma-fulfill nila ng maayos yung kinakailangan sa kanila pong mga trabaho. Gayon din po yung mga ibang mga requirements, matutulungan din sila sa pagbuo o pag-fulfill ng mga ito. So sa pamamagitan ng pag-capacitate sa mga beneficiaries natin, pag-empower sa kanila, maayos po nilang maitataguyod yung pong mga livelihood activities na tinulungan natin silang maumpisahan. And gaya nga ng nabanggit ko, Asik Dale, kung anumang pong mga crisis o mga shocks na kakaharapin nila, sila ay ma-overcome nila po ang mga ito sapagkat they're empowered and they are equipped with the necessary skills and competencies and of course the necessary tools para maalpasan kung anuman po mga challenges na maaari nilang kaharapin. And again, makakatiyak tayo na hindi po muli sila sasadsad o babalik sa level na mahirap po muli sila. Asik, ay di nabanggit mo po ang skills training for those nag-graduate from 4Ps. Pero may plano din po ba ang DSWD na magkaroon ng financial literacy o micro-entrepreneurship bilang bahagi ng 4Ps development? Actually, Asik Dale, ginagawa natin yan sa family development session, which is one of the conditions of the program. May mga modules tayo on responsible parenthood, yung pagpapabuti ng pamilya. Meron din tayong module on financial literacy kasi tinuturuan at ginagabayan din natin yung mga beneficiaries natin sa tamang pag-iimpok, gayon din sa tamang pag-manage ng kanilang mga resources and pagtitiyak na yung mga pangunahing pangangailangan ng kanila pong pamilya ay natutugunan sa pamamagitan noong mga natatanggap po nila na tulong mula sa pamahalaan. Aside from those modules, of course, meron pang mga ibang itinuturo sa ating mga beneficiaries na ang layunin ay mapataas yung antas ng kanilang kaalaman, ma-empower sila, and makapag-contribute nga po sa kanilang pamayanan. Nung po kasing family development session natin, aside from skills building, of course, it also promotes behavioral change amongst our beneficiaries. Asik, ay din siguro po, ipaliwanag lang, kung pwede lang natin ipaliwanag, na paano po masisiguro ng DSWD na magkakaroon ng seamless transition yung mga beneficiaries mula 4Ps patungo sa pangmatagalang tulong pangkabuhayan? Actually, yan nga yung pinag-uusapan natin with our legislators. In fact, noong pong bumisita sa DSWD ang butihing senador na si Senator Erwin Tulfo, isa ito sa mga napag-usapan nila with Secretary Rex Gatchalian na magkaroon nga ng aftercare o yung toolkit para sa mag-exit ng mga 4Ps beneficiaries sa programa. Ito ay upang matiyak na magpapatuloy nga yung maayos na pag-exit ng ating mga program beneficiaries at matiyak natin na hindi pumuli sila bumalik sa kahirapan kahit na ano pa man po yung mga pagsubok o challenges na makaharap nila in the future. Dito sa sinasabi natin na aftercare, of course kasama na dyan yung ginagawa ng DSWD na pag-turnover natin ng mga social case study reports, yung mga social case folders o case folders ng ating mga 4Ps beneficiaries doon sa kanilang mga local government units. Kasi syempre, constituents po nila ito, kaya mahalaga na matulungan nila tayo sa pag-monitor doon sa progress ng ating mga 4Ps beneficiaries. Matiyak na kung ano man po ang napag-usapan ng caseworker with the beneficiary ay talagang nasusunod. And of course, yung strict monitoring na gagawin ng ating mga local social welfare development officers ay napakahalaga din. But ito nga yung ay isa din sa mga nakikita natin na maaari pang mapag-usapan with our partners nang sa gayon ito ay mapasama doon sa isinusulong na pag-amyenda sa 4Ps law. Apo. Asik, Irene, siguro bago tayo magtapos, bukod sa mga nabanggit po ninyo, meron pa po bang ibang expansion ng 4Ps ang pinag-aaralan ngayon ng DSWD? Well, ang isa kasi sa mga nagawa natin, si Dale, dahil na rin sa utos ng Pangulo na
bigyan ng sapat na pangangalagang pangkalusugan yung ating mga mahihirap na mga beneficiaries, particularly yung mga ina, yung mga buntis, pati yung mga nanay na may anak na 0 to 2 ay tinutulungan natin under the first 1,000 days. In fact, we are providing additional 350 pesos per month for this particular sector na mga existing beneficiaries ng programa para makatulong sa pagbili ng mga mahalagang mga gamot, supplements para sa mga buntis nga at mga anak sa mga bata 0 to 2 years old. Again, dito para mas matiyak na yung kanilang pangangailangan pangkalusugan ay natutugunan. This in fact is an expansion of the program. But of course, tinitingnan din natin yung nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang SONA na nasabi niya na ang mga local government units ay binibigyan ng kautusan na tiyakin na lahat ng mga mahihirap na mga pamilya, lalong na po yung mga nasa lansangan, ay maging bahagi ng programa. So that is also something that we're looking at because alam niyo naman po, ang DSWD ay merong pag-abot program wherein we do reach out activities for families and individuals in street situation. Ngayon, kung makikita natin na ang possible intervention po sa kanila para matulungan sila sa edukasyon at kalusugan, ay mapabilang dito sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, that is also something that we're looking at. Kasi ang mahalaga dito, Asik Dale, lahat po ng mga pamilya na nangangailangan ng tulong at may mga anak 0 to 18 years old ay mabigyan nga ng pagkakataon na makibahagi sa pag-unlad ng ating bansa because one of the principles in social protection ay inclusivity. So dapat walang maiiwan sa pag-unlad po ng ating bansa. At isa sa mga gagawin talaga natin at titiyakin na mangyayari ay yung maipagpatuloy, yung edukasyon at mapanatili na malusog at may tamang nutrisyon itong mga bata para ma-break natin yung intergenerational cycle of poverty. Asik Irene, siguro po, panghuli na lang, mensahe ninyo sa ating mga kababayan at siguro paalala na rin sa ating mga beneficiaries. Of course, Asik Dale, lagi nating pinapaalalahanan yung ating pong mga 4Ps beneficiaries na patuloy po sila na mag-comply doon sa mga specific conditions ng programa at patuloy po na bigyang pagpapahalaga ang edukasyon at kalusugan at tamang nutrisyon sapagkat ito po ang makakatulong sa kanila na umahon mula sa kahirapan. At sana patuloy po silang maniwala na hindi po dapat maging hadlang ang kahirapan upang sila ay makakuha o maka-graduate from their current situation at maging maunlad sa kanila pong mga pamilya. Nakita natin ito, Asik Dale, kasi nung isang araw nagkaroon ng anniversary celebration ang 4Ps program at narinig natin mismo yung mga kwento ng mga 4Ps beneficiaries na sinabi nila na dati-dati sila ay gumagamit ng mga pinaglumaang uniforme na naninilaw na at ang mga eraser nila ay mula sa lumang tsinelas. But nung nagkaroon na ng programa at nakatanggap na sila ng conditional cash grants, ay nakabili sila ng mga bago na nilang gamit. And naipakita nila na hindi nga po dapat maging hadlang yung kahirapan para umunlad sa kanila pong buhay. A matter of fact is that yung bata ay nakapagtapos na sa isang tanggapan. So ito sana ang magbigay inspirasyon sa iba pang mga beneficiaries natin na patuloy lamang po na maniwala at magtiwala sa ating pong pamahalaan sapagkat lahat po ng assistance na maiproprovide natin ay gagawin po para sila ay maging kabahagi natin sa pag-unlad ng ating pong bansa. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD.